Nitong umaga ay naisipan kong ang kalikutin yung washing machine na nakatambak. Actually, nagpa-home service na nga kami neto pero hindi naman naayos. Ang problema kasi sa washing machine na to, nagtuloy-tuloy yung drain ng tubig kahit nakawash. Nanood pala ako sa YouTube at dito nga daw gagalawin. Dito pala nangyayari yung pagde-drain ng tubig ng washing machine. Dahil nga sobrang curious ako kung paano kalikutin at ayusin, nanood muna ako sa YouTube. Tapos sinundan ko lang yung mga steps ng mga ginawa nila. Dito pala nila binubuksan. Chine-check yung parts dito at nakita ko nga ang dumi. Ito yung sisilbing kulay niya. O guys, hindi ako techie ha. Habang nililinis ko nga dito, may nakita akong 10 peso coin na nakaharang. Kaya siguro talaga nagka-problema sa pagde-drain. Nagpatulong na nga rin ako kay Kuya Allen. Ang dami na namin nga ginawa para matanggal nga yung 10 piso. Kaso saktong-sakto kasi talaga sa size niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin namin natatanggal. Kaya't ending, pinabuksan ko na nga lang tong wash tub. Sobrang dumi talaga pala dun sa loob niya. Isang beses lang yata to nabuksan noon. Pasintabi nga po pala sa mga kumakain. Lahat ng dumi ng nilalabhan nating mga damit dito naiipon sa ilalim. Binabad ko nga muna pala yon ng Zonrox. Hindi pa naman ganun katigas yung stain nila. Pero gusto ko talaga kasi yung malinis. At habang binababad, bumalik na naman ako dito at kinalikot nga at pilit pa rin kinukuha yung pera. But sad to say, hindi ko pa rin nga nakuha hanggang ngayon. Ito nga yung kagandahan ng pagkakaroon ng YouTube ngayong panahon. Minsan may mga bagay na kayang-kaya natin gawin after natin mapanood sa mga tutorial sa YouTube. Like netong ginagawa ko. Kung wala lang yung 10 piso, I'm sure gagana din tong ginagawa ko. Nilinis ko na nga yung maduming part dito. Alam nyo ba, pag may mga bagay na gustong-gusto kong gawin tapos hindi ko pa alam, YouTube na talaga yung tinatakbuhan ko at pinapanood. Lalong-lalo na sa mga recipes. At kung sakaling hindi gumana yung panonood sa YouTube, at least sinubukan. By the way, ito palang washing na ginagawa ko. Wala pang ang 2 years mula nung nabili ko, kaya't medyo bago-bago pa talaga to. Super konti na pala yung tulo dun sa hose niya. Kaya't sa tingin ko, pwede na tong pagtiyagaan muna. Dati kasi sobrang lala dahil yung tubig ay umaabot din hanggang dun sa dryer niya at hindi pwedeng pagsabayin ang wash at dry. Isa pa, dati hindi pwedeng ibaba yung hose dahil lahat ng tubig na naipon mo ay masasayang at matatapon lahat. Dahil gumagana na, sinamantala ko na rin talaga ang maglaba ng marami. Hindi nasasakit yung kamay ko sa pagkukusot. Proud na naman ang self ko neto. Medyo mapampayso na ito. It's working na. Unlike before na yung tubig from here, pati dito is nalalagyan or napupuno. Tapos kumukonti yun. May konting tulo pa naman sa hose, pero so far, pwede pa namang gamitin. Yan, pwede pang pagtiyagaan. Actually, pinasok pa lang siya dito sa bahay. Ayun. Tapos magbabanlaw na lang ako sa kabilang bahay. So, okay na. So far, working. Wala nang tubig dito. So, okay na. May konting tulo. Pero so far, okay. Goods. So guys, ito na yung update. So, dito na ako sa kitchen. Maglalaba. Mas madali dito. Tapos, banlaw na lang ako sa kabila. Diba? Kalain nyo yun. Nagawa ko din pala. Kaya ko palang i-repair. Dito. Kung kaya ng mga lalaki, kaya din natin mga babae. So far, working. Pangalawang salang ko na to. Umiikot na rin. Last time kasi huminto na siya sa pag-ikot. Tapos tuloy-tuloy yung tubig. As in, hindi talaga magamit ko. Kaya naka-jack lang yun. Doon. Naka-jack sa labas. So ngayon, pwede ko nang gamitin. So ako nagagamit. Kasi may washing naman na sila sa kabila. Hindi na ako mag-focus.